Kaya naman, ako po ay talagang busy din at kahit madaling araw na, alas 2 na po na madaling araw, dito sa Amerika, ako talaga ay nag-antabay dahil napaka-importante, hindi tayo mawawala sa ating laban dahil painit na. At sabi ko nga, nandito na yung momentum natin. Kaya dapat ay patuloy tayong kapit-busy, sama-sama hanggang sa makamta natin ang tagumpay, mga palangga. Mga kababayan, sa buong mundo, sa lahat ng aking mga palangga, OFW, nakasama ko since 2015 nung tayo po ay nakipaglaban sa mga pang-aapi ng mga nakaraang gobyerno. Andito pa rin po ako at nagpapasalamat sa inyong lahat dahil nakikinig kayo at nakikibahagi sa ating mga vlog everyday. Dahil wala po akong ibang intensyon sa laban na ito kung hindi makamta natin ang tunay na tagumpay. So ngayong araw na po ito ay bakit ba kailangan natin magsalita o mag-speak up day na ipinanawagan po magdadalawang taon na po noong 2022 nung kaupo pala ni Marcos Cotin Jr. Okay, bakit po Cotin? Dahil akala po natin siya ay Tigre ng Norte. Yun po ang kanyang press release. Yung pala, isa lamang Putin at Andar Bisaya na susunod-sunod sa kanyang walang niyang ahas na asawa. So meron pong kasabihan, mga kababayan, na narinig nyo na ang ating boses o tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. Kaya ang ating salita, ang ating mga reklamo dito na sama-samang pinagbigkis ng pagkakataon ng panahon ay napakahalaga dahil sabi ko nga sa mga nakaraan, ang ating pong boses ay ito lamang ang ating power. Okay? Para tugunan o sugpuin ang mga walang hiya sa ating bayan, lalo na po ang Marcos Araneta Tambaluslos Administration or Polvoron Administration. Kailangan natin magsama-sama, mga palangga, at tungo sa labang ito at sa pamamagitan ng ating boses o opinion para panagutin ang mga tiwaling opisyal o mga politiko para magkaroon tayo ng tunay na pagbabago at transparency, hindi lang sa iba't ibang komunidad sa Pilipinas, kundi sa buong bayan at para sa ating mga OFW o even yung mga naninirahan na sa ibang bansa na may mga pamilya pa rin dyan sa Pilipinas na kayo ay concerned sa kanilang kinabukasan. Sabi ko nga, every single day ng aking vlog, kailangan natin mag-speak up. Speak up tayo. Speak up every day. Kasi ito yung weapon o sandata natin o ating karapatan para bulabugin o kalampagin ang ahas, ang puting, at tambaluslos at mga kasabwat nila para tugunan ang ating mga hinaing na magkaroon tayo ng patas at pantay-pantay na karapatan, katarungan, hustisya, katulad na lamang po na ginagawa nila kay Pastor Tibuloy, sa atin, sa mga vloggers, again, sa mga ginipit nila o sa mga tao na nagkikatisay sa kanila. Hindi nila tayo binibigyan ng patas na pagtingin, ng hustisya, kasi hindi nila tayo kaalyado. Tandaan niyo mga kababayan, itong gobyerno ni Marcos Jr. o administrasyon ni Liza Ahas, mga palangga, ang pinapaboran lamang ay ang kanilang mga kaalyado o kasabwat sa pagkakamtang, lalo na sa usaping smuggling, pulburon, at kung ano-ano pang pagwawalang niya sa ating bayan. Kung natatandaan ninyo, mga kababayan, sa mga nakapanood sa akin, isa sa aking isinuwala na sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Siyempre, ang inapo ni Lisa dyan ay ang magagaling kumawat
ng pera ng taong bayan. Sa panahon nila ngayon, imbis na susugin, okay, yung mga tax evaders, mga kababayan, hindi po nila ginagawa yung tama dahil imbis na susugin pagbayarin ng tamang mga taxes, katulad ng ginawa na panahon ni Pangulong Duterte, sususugin nila pero ito po yung agenda. Okay? Let's say ikaw ay isang malaking negosyante, okay, na hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, sisindakin ka ng gobyerno ni Puting Ahas at sasabihin na kailangan magbayad ka ng, let's say for example po, 5 milyon. Kunyari, 10 million pesos ang babayaran mo sa taxes, 5 million na lang, at ang i-report sa gobyerno o sa BIR is 1 million o maybe kalahating million na lang, yung 4.5, ay mapupunta sa bulsa ng mga kasabwat ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Isa po yan sa mga in-inform sa atin mismo ng mga taong nagtatrabaho sa gobyerno na concern sa kaban ng bayan. Yan ang isa sa mga dapat hindi natin nalilimutan sa yugto, okay, ng pinakatiwali, pinakawalang hiya, at pinakababoy o busabos na gobyerno ito. Mga palangga, for almost 2 years na nagsasalita ako dito, nananawagan na panahon na para mag-speak up day, magsalita na po kayo dahil ang nakasalalay dito ay kinabukasan natin lahat. Ito at nung mga nakarang araw, nung Davao, Cebu rally ay patunay na nagising kayo at nag-speak up at naniwala po kayo sa ating mga senior o mga expose dito sa inyo na hindi po ito ay kakang-isip lamang, kundi mga totoong nangyayari sa likod ng kamera na pagwawalang hiya ng Marcos 14 administration at ahas pambaluslos dahil magkakasabwat yung mga yan. Mga kababayan, kung hindi tayo magsasalita, sino na lang ang magtatanggol sa atin? Dahil itong mga abusado sa kapangyarihan, pera, sa lahat na ng abuso nasa kanila. Tayo lang talaga ang magkakampi dito. Kaya sabi ko, hindi dapat tayo mawawalan ng pag-asa. Dahil, mga palangga, itong pag-asa na sinasabi ninyo, mangyayari ito kung sama-sama tayong magsalita. Dahil ito nga yung ating sandata, ito yung kapangyarihan natin, ito yung pwersa natin, yung pinagsama-sama nating boses. Diba? So kung tayo ay nagbibigis-bigis ngayon, which is, my goodness, all over the world po ang nakikinig sa atin, nagpupuyat ang ating mga kababayan, OFW, mga immigrants na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Diba? So, ito po ay patunay na talagang mas powerful ang boses natin. And with this power, itong ating ngangabels, sabi ko nga, atong tinig natin, ito yung magbibigay ng solusyon sa mga hinaing natin ngayon, sa mga problema na dinudulot sa atin ng walang hiyang gobyerno ni Marcos Jr. Mga pagla, itong pulboronic administration na ito, kaya nating tibagin at pababain ito. Sabi ko nga, malapit na natin makamit. Dahil itong boses natin, itong tinig natin, ang tunay na makakapagpabago sa ating bayan. Kailangan lang natin talagang maging matatag. Alam mo yun? Kailangan natin huwag sumuko. Kasi dito nakasalalay yung kinabukasan natin. Ninanakaw nila. Sabi ko nga, kada segundo ay nagnanakaw si Lisa Marcos ng pera ng bayan. Si Marcos Jr., lahat ng mga kasabot nilang oligarko, lahat ng mga nagpagbikit sa kanila, nagkikis at sa kanila. Okay? Para protektahan ang mga negosyo nila. Para hindi magbayad ng tamang taxes. Para paboran ni Lisa sa kanilang mga negosyo. Kahit na ang taong bayan ay nahihirapan. Balikan ulit natin ang smuggling. Diba? Dahil dyan lahat nag-uumpisa.
ang paghihirap ng taong bayan, pagtaas ng presyo. Hindi nabibigyan ng karapatan ang mga maliliit na mga negosyante na lumago ang kanilang kabuhayan dahil pinapatay po ng smuggling business ni Lisa Ahas Marcos. Kailangan natin maging matapang sa pakikipaglaban ito, mga palangga. Sabi ko nga, demonyo ang kalaban natin. Bakit ba tayo ngayon nasa Luwasang Bonifacio, mga kababayan? Dahil ang Luwasang Bonifacio, from the word Bonifacio, diba? Yan ay ipinangalan kay Bonifacio na pinapaalala sa atin na may isang Bonifacio na lumaban sa mga taksil, mga traidor, mapang-api, at mapang-lupig na mga dayuhan at even ang mga politiko noon ng tunay na taksil sa sarili nating bayan. Kaya tayo nagsama-sama para ipaalala yung braveness, yung katapangan na kailangan natin tumayo lahat na kahit buhay ay ialay natin alang-ala sa tunay na tagumpay na kalayaan laban sa mga taksil, hindi sa dayuhan, kundi sa taksil na Marcos Jr., sa taksil na Lisa Araneta Ahas, si Tambalusos Martin Romualdez. Sila po ang tunay at mga kasabwat nila ang nagpapahirap sa buhay ninyo araw-araw, mga kababayan. Kaya kailangan ipamalas natin yung tapang na namana natin sa ating mga ninuno. Diba? Yung mga taksil sa bayan, itong mga nakaupo, yung mga taksil, maraming taksil sa Senado, sa Kongreso, sila ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagkakaganito, mga palangga. Matagal na natin nilalabanan itong mga hinayupak na ito bago pa tayo ipinanganak. Diba? Ito nga itong mga tao ito na namumuno ngayon, mga kaapu-apuhan sila ng mga nagtaksil sa ating bayan. So, natuto na tayo, ako, nabudol ako, lahat tayo nabudol, sumuporta ako sa isang buwaka ng Jerimes na si Putin Jr. Diba? Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi siya talaga ang nagpapatakbo sa ating bayan, kundi ang nagpapatakbo ang kanyang asawang Lisa Smuggler. Ang dami ko pong pinangalan dyan, mga palangga. Lisa Smuggler, sa lahat na lang ngayon lang yata tayo nagkaroon ng First Lady o administrasyon na ang mga pangalan nila ay nilagyan ko ng mga alias para silang nasa animal kingdom. Dahil totoo naman, masahol pa nga sila sa tunay na animal, mga palangga. So anyway, si Lisa Ahas ay ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Hindi si Marcos Jr. Kung natatandaan ninyo ang kanyang pinsan na si Michael Pillon Marcos, sinasabi niya na si Lisa Ahas ang backbone ni Marcos Jr. At ang iba pang mga kaibigan ni Marcos Jr. na hindi daw po makakapag-desisyon si Bongbong o Ting sa pagpapatakbo ng bayan kung wala si Lisa Marcos. Dahil siya nga daw po ang backbone. Kaya sabi ko, ano siya? Uod. Walang backbone, walang buto, walang bayan. So kung ganyan ang presidente ninyo, presidente ng Pilipinas, na walang backbone, walang buto para magdesisyon, at ang nagpapatakbo ay ang isang ahas na hindi naman ibinoto ng bayan, kailangan na ng lisanin. O kung ayaw ng lisanin, kailangan ng boses ng bayan para totally matanggal siya sa pwesto, sa pwede ng pwesto na binababoy niya lang ng taong bayan. Hindi po elected o hindi binoto ng taong bayan itong si Lisa Ahas. Bakit kailangan siya ang magmamando sa lahat? Mga kababayan, bakit siya ang nakikipagsabwatan dito sa mga smuggler? Kaya naman, no wonder kung bakit tayo ay lubog at napapalibutan tayo ng mga sindikato. Sila ang sama-sama bumangon ang kanilang buhay, bumangon ang kanilang mga negosyong mga iligal. Lahat ang pera ng bayan napunta sa kanila. Pero kayo, tayo lahat, mga kamag-anak, kaibigan natin, anong nangyayari sa inyo? Diba? Lugmok. Hindi na makabili ng kahit man lang isang tabang bigas para may supply kayo sa loob ng isang buwan o 15 days. Patingi-tingi dahil sa sobrang taas ng bilihin at taliwas sa ipinangako ni Putin. Okay? Taliwas mo sa ipinangako sa atin na
Ibabangon niya ang buhay natin lahat o ibangon niya ang buhay ng mga OFW. Pero sobrang mahal kasi epekto po ito ng smuggling business partnership ni Lisa, ni Michael Ma. Epekto po ito ng problema sa pulburon o sa droga. Bakit ba ang mga anak ninyo, kung bakit sila nasasadlak sa kadiliman? I'm sorry kung kayo po mga OFW, kayo dyan sa Pilipinas, na nakakaranas ngayon ng mga pagsubok sa inyong buhay, nagkakaroon kayo ng matinding pinagdadaan dahil yung mga anak ninyo ay nalululong sa masamang bisyo. Katulad ng pulburon na favorite ni Bongbong Putin at, bangag, sabi ng Pangulong Duterte, bangag na bangag doon, bangag na bangag ngayon, na never ever niyang in-address yung issue na yan ng pulburon. At dahil hindi pinakikialaman o hindi seryoso ni Marcos Jr. ang pinakamalaking issue sa lipunan, katulad nga po nitong pulburon na ito na pinag-usapan natin, at malapit na nga i-showing yan, malapit na i-showing ang video na yan, ito yung epekto sa bawat kabataan, sa bawat mga anak ninyo. Sinabi na po ni Pangulong Duterte, noong panahon niya, hindi man na zero out, pero mga kababayan, sa panahon ni Putin ay malala. Bakit lumala? Kasi siya mismo ay isang polboronit. Siya mismo ay gumagamit. Hanggang ngayon, hindi po niya ipinapakita sa taong bayan yung hinihingi natin na magpa-polboron test siya na nakikita natin lahat para mapakita niya na kung siya ba talaga ay fit sa kanyang presidency, which is, sabi ko nga, hindi na kailangan niya rin magpa-test eh. Dahil kitang-kita niya naman kung gaano kabagsak, gaano kahirap ang pinagdadaanan natin sa ngayon dito sa pulboronic government na ito. Paulit-ulit po natin sasambitin na ang ugat ng lahat ng pinaglalaban natin, kaya kung ating mga boses ay magkasama ngayon, ay ang issue sa kanilang pagnanakaw, ang issue sa paglilinlang sa taong bayan, yung Politicians Initiative o Persahan Initiative. Paulit-ulit ang issue sa PCSO, nakasabwat si Lisa at si Putin dyan. Mga kababayan, in 2022 pa lang po, 433 winners ang pinanalo nila ng sabay-sabay. Bakit hindi yan tutukan ng Kongreso at ng Senado ni Risa Ontiveros at lahat ng mga ulupong dyan sa Kongreso yung issue sa na ilagay tayo sa Guinness World Book of Record, mga palangga, na sa Pilipinas lang ang nagkaroon ng 433 winners na sabay-sabay. 2022 yan, pagkaupo pa lang ni Putin. Mga kababayan, hanggang ngayon, hindi yan sinasabi sa Pilipino kung sino itong mga tarpulano, mga hudas na itong mga nananalo. Sinabi ba yan sa inyo? Naging transparent ba ang gobyerno ni Marcos? Naging transparent ba ang Senado at Kongreso para bitbitin si Mel Robles at pagpaliwanagin kung sino yung 433 winners na yan in 2022? And come 2023, 2024, non-stop ang pagpapanalo nila sa loto. Anong ginagawa ng Kongreso? Anong ginagawa ng Senado? Tahimik. Again, dagdag mo pang smuggling, ang mga pulburon. Tahimik ang mga hinayupa. Pero anong ginawa kay Pastor Tibuloy? Ginigipit, gustong nitisin ni Risa Ontiveros, si Pastor, at gusto niya i-single out ang Kingdom of Jesus Christ na kailangan umatay dahil si Pastor, actually, yung, I think siguro mga 2 hours ago, nag-press conference si Risa Ontiveros. Mga kababayan, na tinanong siya bakit, ng reporter, na bakit kailangan umattend o maging present si Pastor Tibuloy doon dahil meron naman tayong tamang korte. Isa po sa sinabi ni Ontiveros na kailangan malaman ng buong bayan para daw tignan, eto number 1 po ang sinabi niya, para daw tignan yung mga pang-aabuso within the religious group, yung mga issue na kung sabi niya, sexual abuse within secretive religious organizations at issue of consent in faith-based dynamics. So, ang pinaliwanag po na dito na dapat daw ang Senado o ang kanyang committee
ay titignan o dapat maging present si pastor doon para sa paggawa ng batas o pag-amyenda ng batas, di ba? And aid of legislation para tutukan yung mga freedom of choice ng taong bayan. Mga palangga, may batas tayo, fundamental rights, na hindi pwedeng pangimasukan o hindi pwede dapat gumawa ang ating ng batas na pangimasukan ang ating kalayaan, ang ating kagustuhan sa pagpili. So, i-elaborate ko lang dun sa sinasabi niya na gusto niyang pangimasukan yung freedom of choice ng mga members ng KOJC na let's say for example, mayroong pag-ibig o na nagaganap between, not only sa pastor, between the group, between the members, na nagkaibigan kayo or something, something to that effect, na kailangan daw tutukan yun nila. Kailangan magkaroon ng batas na yung freedom of choice ay kanila, freedom of choice na mga miyembro ay kailangan daw po, mga kababayan, na natitignan yun nila o tututukan. Sabi ko nga, mga palangga kayo na sa vlog ko bago ako nandito, nagbigay ako ng example, no? Paano ba yun na pati pakiramdam mo? Let's say lahat tayo may puso. Lahat mo tayo na-attract sa bawat isa. Kaya nga tayo ay may mga relasyon, nakapag-asawa, mayroong mga anak. So, yung ano man yung nararamdaman natin sa dibdib natin, let's say for example, kung ako ay nasa sarili kong, let's say, ay Catholic po ako. Diba? So, meron kang pag-ibig, di ba? Meron kang naunag ka sa isang kasama mo sa church or whatsoever. Di ba? Nagkaroon kayo ng mutual agreement na kayong dalawa ay mag-iig or some, yung mga ganong sitwasyon. As an adult, meron kang pagpapasya na gagawin mo yun kasi yun yung moment na nararamdaman mo. Walang sino mang tao makapagpigil sa'yo sa nararamdaman mo dun sa taong kaharap mo o may nararamdaman ka. Hindi si Risa Ontiveros. Hindi lang po sa KOJC, mayroong pakiramdam ng pag-iibigan or attraction sa babae o lalaki, sa ibang mga sektor, sa buong mundo, sa lipunan, na-attract tayo sa bawat isa. Kaya nga sabi ko, kung gusto pangimasukan ni Ontiveros ang mga emosyon ng KOJC, bakit hindi niya unahin ang mga jutang jinimes na mga senador, mga politiko na may mga asawa na pero pumapatol pa sa mga artista, sa mga beauty queen, gamit ang pera ng bayan to entice them, to lure them, para pumatol sa kanila. Mali pong desisyon yun. Mali sa ngalan ng sa mata ng Diyos. At may batas po tayo na as may asawa ka na pumatol ka, di ba? Sa may asawa na meron tayong batas para dyan. Ang point ko, kung may kasalanan, both parties malagot sila sa batas. Pero yung pangimasukan, hindi Ontiveros, just the KOJC, bakit hindi niya pangimasukan? Uunahin niya ang mga senador o mga kongresista na nakikiapid at ginagamit pa ang pera ng bayan para i-allow sa mga beauty queen, sa mga artista, ang sino man, para pakulan sila. Na ito ay maliban sa mata ng Diyos, sa mata ng batas ay bawal, at sa mata ng taong bayan, niluluspay nila ang pera natin, ang taxpayers' money. So ang sa akin lang, mga kababayan, mga palangga ko, talagang tinatarget si pastor. Okay? Tinatarget niya ang KOJC. Kung gusto niya na talagang amendahan ang batas, bakit hindi niya ipatawag ang mga tiwaling pari sa simbahan at sa iba pang mga religious group? Sabi ko, mas masakit o masawal ang ginagawa nila. At sa case ni pastor, wala pa naman napatunayan na siya ay gumawa ng ganito. Pero gusto nilang pahiyain, gusto nilang lipisin dahil si pastor. Kaya nga ayaw talaga nila mga kababayan na gusto talaga nilang papatayin si pastor. Alam na natin, papulit-ulit natin sabihin, dahil po si pastor, si mga Duterte, ay ganito po sila. Magkaibigan at gusto tayong hilayan, gusto tayong panghinaan, gusto tayong sirain para wala na pong mag-criticize sa kanila.
Yan po mga kababayan, napaka-basic lang intindihin na sinusupil ang ating mga karapatan. Pati mga emotional, mga feelings natin, gustong pangimasukan ng gobyerno ito. Gustong pakialaman ni Risa Ontiveros. Sabi ko, kung gusto niyang pakialaman at concern siya sa sinasabi niya mga members ng KOJC na inaakusahan niya na pinipilit daw ng congregation, may pastor na magtrabaho, na walang sweldo, at kung ano pa mga pagbibintang. Sabi ko kung concern si Ontiveros na siya ay nag-aalala sa mga members ng KOJC na hindi nabibigyan ng sweldo or si pastor ay kumukuha ng pera, bakit hindi niya simulan ulit sa Kongreso, sa Senado, imbestigahan ang mga ghost employees nilang lahat at pati ghost employees ni Lisa Marcos ng gobyerno ito na ang mga kamag-anak kahit hindi po nagtatrabaho ay sinusweldo. At sabi ko nga dito sa pinakasyon nila na yung mga volunteer na mga kingdom workers na gusto nilang panginasukan na dapat daw sabi ni Ontiveros, titignan niya kung sumusweldo ba or something. You know, mga ganong pagdipit. Sabi ko naman mga kababayan, kahit sa aming simbahan may mga volunteers na wala tayong sweldo. It's up to you kung hanggang kailan ka mag-volunteer. So, depende yan sa agreement. Kasi, maaari sa inyo, ang mga nanay, diba? Volunteer sila sa mga church, every Sunday, whatever, na wala namang tinatanggap. Pero isang loob nila kasi gusto nilang maglingkod. At ganun pa man, kitang-kita po sa ginagawa ng gobyerno ito sa pangkakasabwatan nila na sinisingle out nila kayo. KOJC, kayo, ako, si Sara, lahat tayo na nagkriticize, isama nyo na po yan. Si General Macanas,